sa ating mga sariling pananaw. The Bible, the scripture is very clear. Kahit sino, pantay-pantay dapat yung pagbibigay natin ng respeto. Ang kaluluwa, walang pinipili. Ang kaluluwa, walang gender. Anong sabi ni Pope Francis? If a person is, maselan ho ng konti ito ha, but I need you to open your hearts and your minds. Ang sabi ni Pope Francis, hindi ba? If a person is gay and he seeks God, who am I to judge them? Si Pope Francis nagsabi niya na hindi ako. Sino tayo para husgahan yung mga taong gustong lumapit sa Diyos? Kahit sino pa yan. Hindi natin dapat hinaharangan. Tayo pa nga dapat ang nagbibigay ng pagkakataon at panahon na sila ay mapalapit sa Diyos. That is evangelization. Ang evangelization po hindi nagkakaroon ng katuparan kapag yung mga banal lang, yung mga matitino lang yung gusto nating kausapin at i-recruit. Contradictory po yung sa sinabi ni Jesus. Naparito ako hindi para sa mga banal, kundi para sa mga makasalanan. Again, St. Paul is reminding us, outdo one another. Ibig sabihin, outrun at outgive. Dito tayo dapat mas magpaligsahan. Dito tayo dapat magpayabangan. Paramihan ng taong inirerespeto. No? It means take the lead. Tayo dapat ang best pagdating sa pagbibigay ng respeto sa isa't isa. No? Kung walang nag-a-appreciate sa kanya, ako mag-a-appreciate. Mapapractice natin ito sa tahanan, sa trabaho, sa mundong ginagalawan natin. Kahit pa dun sa mga small acts of kindness na maaari nating gawin, ito po ay malaki nang naitutulong sa buhay ng ibang tao. Christians must be proactive, not reactive. Pag sinabi po nating proactive, no, hindi tayo yung basta tumutugon lang sa pangangailangan. Ibig sabihin, bago pa mangyari, binibigyan na natin ng katugunan. Nag-uunahan dapat tayo sa pagbibigay ng respeto sa isa't isa. We, of all people, should be known in showing honor to one another. Ang problema, napakadali sa atin mag-criticize. Ang dali-dali sa atin ang humusga, hindi ba? Ng gobyerno, ng pamilya, ng ibang tao. Lalo na yung mga hindi natin kamag-anak. Lalo na yung mga hindi natin kaano-ano. You know, there's this homily ni Bishop pa siya noon, kaya Bishop tuloy ang nasabi ko kasi Bishop pa nung hinomily ni Cardinal Ambo David ito tungkol po sa extrajudicial killing. Kasi sinasabi nung iba na, dapat lang mamatay yan kasi adik yan. Tapos sabi ni Bishop Ambo, Bishop pa naman siya noon, sabi niya, pag hindi mo kakilala, hindi mo kaano-ano, madaling sabihin yun. Pero paano pag anak mo na? Paano pag anak mo yung adik? Paano pag yung anak mo yung nagkasala sa batas? Kaya mo pang sabihin yun? Ang ganda nung aral na yun na binigay niya. Na-imaginein mo na lang yung mararamdaman ng magulang kung ikaw magulang ka din. Kung ganun, kawalan ng respeto yung ipinapakita natin sa kanyang anak. Diba? Sa kanyang mahal sa buhay. Mga kapatid, ang mundo po, punong-puno na ng dishonor. Maraming tao nagdi-demand ng honor, pero tayo, ayaw natin magbigay ng honor. No? Ito, isa ito sa mga masasakit na scripture passages. In Matthew 23 verse 6, ang nais nila ay ang mga upuang pangdangal sa mga handaan at ang mga pangunahing upuan sa sinagoga. Madalas nagdi-demand tayo ng honor. Pero hindi natin kayang mabigay yung honor. Kasi iniisip natin, mas magaling ako, mas maalam ako, mas mature ako. Mature ka pala eh. Bakit hindi mo kayang rumispeto? Spiritual maturity can be seen kapag tayo po ay marunong ng rumispeto sa buhay ng may buhay. Kaya nga po yung halimbawa na iniwan ko sa inyo noong nakaraang linggo, pagdating sa Facebook post natin, puro Bible verse, puro Jesus, puro
puro mga quotations tungkol sa kabutihan, pero sa group chat, in private, ang laman ng mga group chat natin buhay ng may buhay, baho ng may baho. Mga kapatid, ang kaibahan lang naman natin sa kanila, yung mga baho nila nalantad, tayo hindi eh. Yung mga kasalanan nila nahuli, tayo hindi. And you know that in silence, you as well is not perfect. Kaya sino ka para gawin mo yun sa iba? You know, pag sinasaksak natin yung mga tao sa likod, no, huwag tayong pakakasigurado na walang nakakita na tayo yung gumanon. Kasi nasa harapan ng Panginoon, nakikita niya kung ano yung nasa likod. My dear brothers and sisters, I want to challenge you right now that if you want to grow into a mature Christian, ang unang-unang katangian na kaya mong ipakita ay yung marunong kang rumespeto sa buhay ng may buhay, sa privacy ng may privacy, sa halaga ng may halaga. Ito po ang panawagan sa atin ng mabuting balita. Si Jesus, sobrang respeto niya sa kanyang kapwa. Kahit pa anak siya ng Diyos, kahit pa meron siyang kakayahan na mabuhay ng marangya, kahit na meron siyang kakayahan na maging leader ng sanlibutan, pero hindi niya ginawa. He became the king of those who were dishonored by the society. Siya ang naging hari ng mga tao na hindi nakatikim ng respeto, no, sa kanilang mundong nilalakaran. Our challenge is to be different. Hindi tayo dapat bashers. Ang tawag sa atin dapat builders. Bumubuo, tagabuo. And that is evangelization. May kita niyo sa vision and mission ng mga Christian communities. Evangelization. Do you really understand that? Evangelization means bringing people closer to Jesus. And how can you bring them closer to Jesus? Kung tayo mismo ang naglalayo sa kanila kapag gina-highlight natin yung mga mali nila, yung mga kasalanan nila. Pag ipinapamukha natin sa kanila na hindi sila karapat-dapat sa harapan ng Panginoon, we're not doing our jobs. We're not. If we cannot respect one another, we are not doing what we are actually asked for, my dear brothers and sisters. Kung mature ka, kaya mong mag-submit. Kung totoong may pagtitiwala ka sa Panginoon, kaya mong magpakumbaba. Remember David, he submitted to an imperfect King Saul. Hindi siya nagdemand ng honor. Kahit alam niya, mas bata siya, mas malakas siya, mas matalino siya, mas sikat siya. Dahil tinalo niya si Goliath, hindi ba? Umugong yung pangalan niya. Pero hindi siya nagdemand ng honor. Siya yung nagbigay ng honor. Kasi ganun po yun, my dear brothers and sisters. Pag mature nagsasubmit, kahit pa mas may pinag-aralan ka, kahit mas may experience ka, kahit na mas matagal ka na sa community, kahit na matagal ka ng member ng community, kahit na ang dami mo ng sinalihan na organization, kahit na 19 kopong-kopong pa, nandyan ka na sa gawain ng Panginoon. Kung mature ka, kaya mo mag-submit. Kaya mo magpailalim sa leadership. Kahit yung leadership ng community, bago lang. Kahit yung leadership ng community, walang background. Pero pag yan ay naging leader, ibig sabihin, itinilagayan ng Panginoon. Ibig sabihin, ating responsibilidad na sila ay sundan. Kaya kung mature ka, kaya mong mag-submit. Saying what you think before thinking what you say is dangerous. Kapag sinasabi mo yung isang bagay, bago mo pag-isipan, ako, delikado yan. Kinakailangan ho, my dear brothers and sisters, kapag may lumabas sa bibig natin, kinakailangan nalalaman natin na ito ay bumubuo at hindi nakakasira. It takes the Holy Spirit to honor one another.
Kasi kung tayo lang, ako